Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Polion Mendez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa mga Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10. Sinasabi dito na, "Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisigla ng inumin ay hindi na matutuyuan." Sinasabi dito na ang Diyos ay tungkol sa relasyon at gusto niya ng isa sa iyo. Ikaw ay kanyang sariling espesyal na pag-aari. Mahal kanya at gusto kanya bilang kanya. Ang kanyang pagnanais para sa kayong relasyon ay malinaw na nakikita sa iba't ibang mga larawang salita na ginagamit ng Diyos sa buong kasulatan upang hangaring ilarawan ito. Ang katotohanan ay pag-aari tayo ng Panginoon ng buo at buo. Sa makatuwid, dapat nating hanapin at tanggapin ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Dahil alam niya na may karapatan siya na gawin sa atin ang anumang naisin niya. Mabubuhay tayo ng may katiyakan na dahil ang Diyos ay pag-ibig. Wala tayong dapat katakutan. At huwag kalimutan na ikaw ay kayamanan ng Diyos. Mahal kanya at gusto kanyang makasama. Siya ang iyong ama, ang asawa, iyong kaibigan, pastol at iyong tagapagligtas. Ikaw ay sariling pag-aari ng Diyos. Ang pag-una sa Diyos ay nangangahulugan ng paghahani ng iyong buhay sa kanyang kalooban, paghanap sa kanyang patnubay at pagbibigay prioridad sa bunga ng Espiritu. Ang mga katangian ng isang tagasunod ni Kristo. Kabilang dito na ang pamumuhay sa parang nagpapakita ng iyong pagmamahal at debosyon sa Diyos higit sa lahat. Kahit nasa gitna ng mga makabulong abala at hamon, bilang mga Kristiyano, ang ating pangunahing prioridad sa buhay ay kailangang ang Diyos at ang paglilingkod sa Kanya. Kahit na ang magagandang bagay ay maaaring maging maidolo sa ating buhay, kung ilalagay natin ang ito sa itaas ng Diyos tulad ng pamilya, kaibigan, paaralan, karera sa buhay o libangan, bagamat ang mga bagay na ito ay mabuting sa kanilang sarili, maaari silang maging isang Diyos-Diyosan kung ilalagay natin sila sa itaas ng Diyos. Kapag inilagay natin ang Diyos sa una at pangunahin sa ating buhay, magiging mas masaya ang ating pamumuhay. At sa pangkahalahatan, ang kaisipan dito ng Kawikaan chapter 3 verse 9 ay kasama ang lahat ng ibinigay sa iyo ng Diyos. Gaano man kaliit o gaano iyon, tingnan mo ito bilang isang regalo mula sa Kanya. At tingnan ito bilang pag-aari niya. Tayo ay mga tagapamasiwa ng kayamanan, anuman ang antas nito. Ang yaman ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. At kaya kung paano natin simula pa lang ang mga unang bunga habang iniisip natin kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos, ito ang dahilan kung bakit nakikita natin ang lahat sa buong lumang tipan sa partikular tulad ng mga unang handog. Kaya mula sa itaas, magbigay sa Diyos at paalalahanan ng iyong sarili. Ito ay pag-aari ng Diyos. Ang lahat ng ito ay pag-aari ng Diyos. At kaya ibinigay natin ang unang bunga bilang paalala niyan. Buhay at kagandahan at ang kapasidad na ibinigay niya sa atin upang tamasahin ang lahat ng ito na ibinigay at pananatili pa rin ng Diyos. Dahil bukas palad siya, tulad ng bawat isa sa kanyang mga katangian, kung ano ang Diyos, siya ay palaging at ganap. Ang kagandahang loob ng Diyos ay nananatili. Hindi siya tulad ng isang tao, maaaring bukas palad sa isang araw at sa isa pang hindi. Hindi natin madalas marinig ang tungkol sa pagbubukas palad kapag pinag-aaralan natin ang mga katangian ng Diyos. Ngunit naririnig natin ang tungkol sa kanyang kabaitan at kabutihan. Ang kanyang pagbubukas palad ay ang pag-uumapaw lamang ng pagmamahal at kabutihang ito na nag-uudyok sa kanya
na magbigay. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. At dito na nagtatapos ang aking daily devotions.